Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong The Ministry of Suffering. Yan, so ating pong pag-aaralan. At may mga talata po tayo na hahanguin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 1, 22 hanggang 30. Dito po natin makikita ang tema na ating pag-aaralan ngayong araw. Atin pong basahin. Philippians chapter 1, 22 to 30. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa mga talatang ito, ating makikita sa unang bahagi ng mga talatang ating binasa sa verse 22 na merong struggle si Apostol Pablo, at ang struggle na ito'y dalawang bagay. Una, ang lumisan sa mundong ito at pumunta sa Panginoon na ang sabi niya ay which is far better for him, pero nais din niyang manatili at wag munang pumunta sa Panginoon for the sake of the elect, for the sake of those who believe, and for the sake of those Christians na pwede pa niyang pagministeryohan. So, sa gawain ito ng pagmiministeryo, nakita ni Apostol Pablo na hindi ito madali. Ang ministry ay puno ng pagdurusa, puno ng kahirapan. Meron po akong isang pastor na kausap kahapon, at sa aming pagkukwentuhan, ramdam na ramdam ko yung kabigatan ng kanyang puso sa kanyang ministry na napasok. Imagine niyo, sa kanyang paglilingkod, hindi naman siya tumatanggap ng sweldo kasi siya po ay isang OFW, at doon sa lugar na yon na kanyang pinuntahan ay tumugon siya sa ministeryo sa isang simbahan na walang sweldo. Pero sa kabila ng kanyang paglilingkod bilang pastor ay umaani siya ngayon ng katakot-takot na scrutiny, katakot-takot na complaint, katakot-takot na mga disgusto ng mga miyembro. Lahat ay sinisilip sa kanya, at dumarating doon sa punto na wala naman akong pakinabang dito material pero bakit ko dinadanas ang mga bagay na ito? So gusto ko pong sabihin sa inyo, especially sa manggagawa ng Panginoon, kapag pinasok natin yung ministeryo, tandaan po ninyo, bahagi na ng ministeryo ang mga pagdurusa. Ganon din naman sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Sa ating pagtugon, sa ating tugon sa pagtawag ng Panginoon para sundan siya, huwag natin kakalimutan ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, you need to deny yourself, you need to carry your cross, and follow me. And what does that mean? It means that following Christ is not really easy. Taliwas ito sa mga pangako ng mga Pentecostal pastors, ng mga pastor ng prosperity
gospel na kung saan ang pangako kapag sumunod ka kay Kristo, bed of roses, kapag sumunod ka kay Kristo, magiging maayos ang buhay mo, magiging magkakasundo kayo ng asawang mong pasaway, o yung mga anak mong rebelde, babait, at babalik sa matinong pamilya. Hindi po yun guarantee. No po? In fact, habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, we will experience trials and even sufferings. Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo po ito. There is a vast difference, malaking pagkakaiba between viewing suffering as a mystery and looking at it as a ministry. So, sometimes we look at suffering as a mystery. Misteryo ito ng buhay Kristiyano. Pero wag nating kakalimutan, minsan maging ang suffering ay ministeryo na may tinutupad sa buhay ng isang Kristiyano. Yes, maaaring hindi natin maiintindihan ngayon why are we suffering, but in latter time, pag nalampasan natin ang suffering na ito, maiintindihan natin na ito pala'y instrumento ng Diyos, ministeryo ng Diyos para merong tuparin sa ating mga buhay. And therefore, we have a conclusion that the suffering serve as God's ministering hands para sa ating mga buhay. Sa Philippians 1:29, ang sabi po ng ito po'y talata, makes it clear that rightly understood suffering is a ministry entrusted by the Lord to the Christians, to the believers. This is a subject which must concern every Christian, for every real Christian without exception is characterized by two things. If you are a believer of God, you will be characterized by two things. One, faith, being a believer, and suffering. Bilang Kristiyano, we are a believers. John 14 verse 1. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believes also in me. Kaya ang tawag sa mga Kristiyano, mananampalataya. Bago pa tawaging Christian ang mga Christian, ang unang tawag sa atin ay believer, mananampalataya. John 14:1, and the one mark which distinguishes us from the world around us is that we believe. We are believers. But the second distinguishing mark of a believer ay yung binabanggit naman sa unang Pedro 4:16. Bilang believer, ang sabi diyan, however, if you suffer as Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. If you are a Christian, if you are a believer, yun ang ating distinguishing mark, yun ang tawag sa atin. Pero pag tinawag ka ng believer, pag tinawag ka ng Christian, ang sabi, you will carry the name Christian at kaakibat nun ay suffering. If you suffer as believer, do not be ashamed. That is the second distinguishing mark of a Christian. Kaya yung Kristiyanong hindi nagsasuffer, baka kakapatid o kakampi o kaibigan ng mundong ito. Tandaan po ninyo, sa mundong ito, hindi natin to kakampi. Ang mundong ito ay against sa panuntunan ng Diyos. If you are going to look at the plight of the world today, the plight or the destiny, the walk and the desire of this world is totally contrast to the desire of God for the believers. The experience of suffering comes to all people, everywhere. So to all people, meaning to the non-Christians and to the Christians alike. So ibig po sabihin, yung pagdurusa, yung suffering, part yan ng buhay ng lahat ng tao. Kaya wag na wag niyong paniwalaan dito ang JIL na turo ni Eddie Villanueva na kapag ikay nagdurusa,
Kapag ikaw ay nahihirapan, kapag ikay walang pera, isinumpa ka. Ganyan ang teaching ni Eddie Villanueva eh. Poverty is a curse. Nung dumating si Kristo, at kung tinanggap mo si Kristo, John chapter 10 verse 10, ikaw ay bibigyan ng buhay at buhay na masagana. Iyon ang interpretasyon niya ron. At yung buhay na masagana ay buhay na may pera, buhay na payapa, buhay na walang sakit, walang poverty. Ganun niya i-interpret yun. At kung hindi nyo pa narinig sa teaching ng JIL yon, hindi ka JIL. At kung ikay JIL at naniniwala ka sa teaching na yon, nabudol ka. Kasi hindi yun totoo. Paano pag sumadla ka na sa kahirapan, JIL ka? Paano kung namatayan ka ng mahal sa buhay, JIL ka? Paano kung naghirap ka at wala kang pera, JIL ka? Nangyayari naman talaga ho yun. At kung titingnan po natin ang kasulatan, maging mga apostol, maging mga tagasunod ng Panginoon, they suffered persecutions, difficulties in life, trials, at ang sabi mismo ng Panginoong Jesucristo, ang anak ng tao, wala man lang mahigaan ang kanyang ulo, mabuti pa ang asong gubat, merong lungga. Kaya nakakapangilabot po yung mga teaching ng mga Pentecostals na yan, especially the prosperity preachers and those G12 pastors. Na kapag nagdurusa ka, kapag nagkasakit ka, pinarusahan ka agad ng Diyos. Kapag may suliranin ka, pinaparusahan ka. Hindi po yun totoo. At ang pag-aaral natin ngayon ay kaklaro, lilinaw sa bawat isa sa atin na maging ang pagdurusa sa buhay ng Kristiyano ay ministeryo ng Diyos. Amen? Huwag ninyong paniwalaan na kapag kayo'y may problema, may suliranin, may persecution, may difficulties ng buhay, ay pinaparusahan agad kayo ng Diyos at isinumpa kayo ng Diyos. That is not always the case. Kaya, napakahalaga na maintindihan natin ito. Here is something which touches us all, irrespective of our class or creed. We will suffer. Believers or non-believers, there is sufferings or there are sufferings na dadaanan tayo. Suffering is universal. Even the kings suffers. And so does the common man. Amen? Minsan iba-iba lang ng level ng suffering eh. Iba-iba lang ng degree ng suffering. Iba-iba lang ang karanasan. But it is universal. Amen po ba mga kapatid? Ano po sabi ng Job chapter 5 verse 7? Kay Job na galing ito. Sabi ni Job, yet man is born to trouble. As surely as sparks fly upward. Nakakita na po ba kayo ng spark, yung aso na pababa? Walang ganon. Lahat ng aso, pag yun ay nag-spark, puro pataas. Kung ganon ang aso, puro pataas, ganon din ang suliranin sa buhay ng tao. Sigurado. Kaya kung hindi ka pa nakakaranas ng trials or sufferings ng buhay, baka hindi ka tao. Kasi lahat tayo, iba-ibang pasan, iba-ibang krus, iba-ibang pagdadaanan, iba-ibang pagdurusa. Kaya kung meron kang suffering ngayon, kapatid, welcome to the Christian world. And if you are not yet a believer, if you are not yet a Christian, then you will suffer as well. Minsan, mas mabigat nga yung suffering ng non-believer kasi wala kang mapaghugutan ng iyong lakas, wala kang makapitan na pwede mong panghawakan kesa doon sa tunay na mananampalataya. Sa Job chapter 14 verse 1, ang sabi ni Job, mortals born of woman are of few days and full of trouble. Di naman nagsisinungaling yan eh. Ang tao na ipinanganak ng babae, ano sabi? Konti lang ang buhay, maiksi lang ang buhay at puno pa ng pagdurusa. Amen? Kaya kung sa mundong ito, ang hanap lagi natin ay makaiwas sa suffering, ang hanap lagi natin ay makaiwas sa pagdurusa, walang ganon.
Wala pong ganong klase ng buhay ayon sa ating pinag-aaralan. It has been said that existence and suffering are one. If you exist in this world, then suffering also exists with you. Inescapable. Amen? Sabi nga po as long as we are bound to the will of existence, we are bound to suffer, not accidentally, but intrinsically and inescapably. Hindi mo matatakasan yan. Ang pagdurusa, bahagi ng buhay yan. Hindi natin matatakasan yan. Kung nasan ka mang bansa ngayon, kung nasan ka mang lugar ngayon, kung akala mo nasa pinakamagandang lugar ka na, may pagdurusa dyan. Kung akala mo ikaw ay nasa masarap na buhay na, nasa pinakamaganda, meron pa ring pagdurusa dyan. Kaya minsan yung kinaiinggitan nating lugar, maaaring nasa pagdurusa sila, at maaaring yung mga nandun sa ganong kalagayan, kung pwede lang makipagpalit ng sitwasyon sa'yo, ginawa na nila. Kaya sa paniniwalang ito mga kapatid, dapat maging payapa tayo bilang mananampalataya. Kasi nandun yung katotohanan na hindi tayo pwedeng magdamdam at maghinanakit sa Diyos kasi lahat naman ng tao may pagdurusa. Iba't iba lang ang pinagdadaanan pero pare-parehong nagdudusa. Amen mga kapatid? So how true these words are? For we all suffer, whether it be physical, whether it be mentally or spiritually, and the presence of so much suffering in the world presents great problems to the thoughtful person and even to the Christians. Amen? Kaya pag hindi tayo handa, hindi natin alam na bahagi ito ng buhay at ito'y karanasang hindi maiiwasan, doon ngayon nagkakaroon ng mas malaki pang problemang hatid ang suffering. Ano po sabi ng Philippians 1:29? But the suffering referred to sa Philippians 1:29 is that form of suffering which is unique to Christian experience. It is suffering experienced by Christians and only by Christians and because they are Christians. Kanina binanggit ko na universal lang sufferings. Pag nagkaroon ng tinatawag na bagyo, hindi naman po pipiliin ang bagyo na tumama lang sa non-Christians. So hagip yung Christian at non-Christian. Nito pong nasunog ang Los Angeles, yung mga forest fire na nangyari sa Los Angeles. Kanya-kanyang conspiracy theory, ini-associate ng mga tao yung pangyayaring ito lagi sa spiritual. Sabi nung iba, nako kaya nangyari yan kasi walang hiya yung mga taga LA. No? Sila yung ano tawag doon? Sila yung hindi na kumikilala sa Diyos, kesyo ganito, kesyo ganon. Ganon yung pananaw lagi. Pag may nangyaring sakuna, laging naandun sa aspeto ng pinaparusahan niya ng Diyos. No? Pero tingnan niyo po mga kapatid, kapag may mga kalamidad, pag may nangyaring pagputok ng bulkan, pagdating ng bagyo at pananalasa ng mga tornado o kung anumang water surge na tinatawag, lindol, namimili ho ba yung lindol? Pinipili ba ng lindol na wag galawin at ugain yung mga bahay ng mga Kristiyano? Pag dumaan ba yung apoy, umiiwas ba to sa bahay ng mga Kristiyano? Nakakatawa yung ibang mga mananampalataya pag may mga ganitong sakuna Minsan nga sinasalubong pa ng mga Santo Niño o mga rebulto yung kulog, kidlat, tapos ipapakita na kaya sila naligtas dahil do sa kanilang mga rebulto at naghimalato mga ganito. Mga kapatid, those are myth. Those are myth. Pastor Roel, di ka na ba naniniwala sa himala? Ano pong klaseng himala ang sinasabi ninyo? Himala ng kaligtasan? Himala po ba ng yung bahay mo hindi nasunog? Anong klaseng himala po ba sinasabi natin? Ako po naniniwala mga kapatid,
ang Diyos nagbibigay pa rin ng kanyang probisyon. Pinauulan ng Diyos sa mayaman, sa mahirap, sa makasalanan, sa hindi. Sa matuwid at sa makasalanan, parehong bumabagsak ang ulan. Bumabagsak ang ulan sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Dumarating ang sakuna sa Kristiyano at hindi Kristiyano. Hindi namimili ang bagyo kung saang bubong babagsak ang ulan. Kaya, universal yon. May common grace ang Diyos na ibinibigay sa taong makasalanan at sa taong matuwid. Kaya meron ding tinatawag na universal suffering. Pag bumagsak ang presyo ng bilihin, damay ang mga Kristiyano. Pag tumaas ang presyo ng bilihin, damay din ang mga Kristiyano. So sa lahat ng nangyayari sa mundo, kay mananampalataya ka o hindi, makaka-experience ka ng tinatawag na generic suffering. Pero bilang Kristiyano, may ibang uri ng suffering na Kristiyano lang ang makaka-experience. Wow! Meron palang ganun? Pastor Ruel, kasama na ako doon sa generic universal suffering. Bilang Kristiyano, meron pang suffering na iba para sa akin. Yes. At ito po mga kapatid, ang dapat nating maintindihan. So halimbawa po nung generic suffering, pagtaas ng presyo ng bilihin, di ba pagdurusa yan? Lahat tayo damay dyan. Pare-pares tayong bibili ng kamatis na ang sabi po nung nakausap ko sa Pilipinas, 40 pesos ang isang kamatis. Pare-parehas po tayong apektado ng 1 kilo ng sili ay 1,000 pesos. So kapag gano'n na po ang presyo, universal, damay-damay po tayo dyan. Kay Kristiyano ka, kay hindi ka naman pwedeng pumunta sa tindahan, Christian ako ha, iba presyo ko. No. Those are the generic sufferings. Whatever sufferings the non-believer are experiencing, it will also be experienced by the believers. Amen? Pero sa kabila ng merong generic na tinatawag nating suffering for all people, tayo bilang Christian, makinig po kayo, meron pa hong tinatawag na unique suffering that will be experienced by Christians and only by Christians and because we are Christians. Ano yun? Bakit ganon? Sasagutin po natin yan. Ito po ang mga dahilan. Una, Christians have to suffer because they are Christians. Naku, ayoko nang maging Kristiyano. Ganyan pala eh. Kapatid, hindi ka naman naging Kristiyano dahil ginusto mong maging Kristiyano. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Kung Kristiyano ka ngayon, hindi ka naging Kristiyano dahil pinili mong maging Kristiyano. Ika'y naging Kristiyano dahil pinili ka ng Diyos na maging Kristiyano. It is God who chose you to be one because God adopted you to be a son. Kung hindi nyo po alam yung doktrina ng adoption, tanong nyo kay pastor nyo, Pastor, pag-aralan nga natin yung doctrine of adoption. Yun po bang nasa bahay ampunan, may kapangyarihang sabihin dun sa nag-aampon at mag-aampon, ampunin mo ako, pogi ako, may talent ako, magaling ako ampunin mo. No! Ang aampon ang may kapangyarihang mamili kung sino ang kanyang aampunin. And so, it is with God. Napakahirap intindihin ito ng mga taong sarado ang isipan pagdating sa salvation na ang Diyos ang nagliligtas, period. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Gusto nyo ba ng maraming talata dyan? Napag-aralan na natin yan, mahabang panahon, napakaraming ulit. It is God who chose us and we are not the one who choose God. Amen? Ngayon,
Dahil ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay Kristiyano na, kaakibat nun ang pagdurusa. Kaya kung Kristiyano ka, hindi mo pwedeng sabihin, ayoko nang maging Kristiyano para walang pagdurusa. Mga kapatid, pare-pareho namang may pagdurusa. Universal nga yan eh. Generic ang suffering. But then again, bilang Kristiyano, there is a unique suffering only for the believers. And why? There is a form of suffering which comes to God's children and only for God's children. Because those are sufferings na merong tinutupad na layunin. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Philippians 1:29. Puntahan natin yung talata. Sabi po niya, "For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him." Ano pong sabi diyan? And if you are going to turn to Philippians 1:1, sino po ang kausap dito? Philippians 1:1, ang sinasabi po rito at kinakausap dito ni Pablo, no po? Ang sinasabi po ng Philippians 1:29, "For it has been granted to you on behalf of Christ." Kanino yan? To Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. Kanino po sinulat? To all God's holy people in Christ Jesus at Philippi. So, ibig po sabihin, yung 1:29 na binabanggit dito ay sulat para kanino? Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Philippians 1:1 that this letter was intended to all God's elect in the province of Philippi, and together with whom? With the overseers and deacons. To all God's holy people. So naniniwala tayo rito na hindi lang ito sa Pilipos, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. Ang ano? To be granted an opportunity to be with Christ and to believe in Christ and to suffer with Christ also. Ano sabi ng verse 28? Verse 28, "Without being frightened in any way by those who oppose you, this is a sign to them that they will be destroyed, but you will be saved, and that by God." Dito po sa mga talatang ito, ating makikita na bilang mga mananampalataya, lahat ng mga mananampalataya ay pinagkalooban. It has been granted the opportunity to believe. Yung pananampalataya, bigay din ito. Kaya kung nananampalataya ka, bigay yun. Hindi yun galing sa iyo. Yung manampalataya sa anak ng Diyos, hindi galing sa iyo. Bigay iyon. Gift yun. Granted yun. Ano po? Ngayon, dahil ikay mananampalataya na at binigyan ka ng pananampalataya, kasama ng pananampalatayang iyon, yung suffering. Nakuha niyo po? Hindi po ito conditioning. Pastor Roel, kinukondisyon mo naman kami sa mga pagdurusa ng buhay. Hindi. I am not conditioning you. I am teaching you that this is part of our being a believer. Christians have to suffer because we are Christians. Amen? Ulitin ko, 1:29, "For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him." Sino ang binabanggit dyan? Sinabi ni Pablo kay Timoteo, lahat ng, to all God's holy people in Christ Jesus. If you are God's people, if you are a person of God, person of Christ, adopted child of God, then you are the one being mentioned in Philippians 1:29. At kung believer ka, you are also called
to suffer for Him. Amen? Pero napakasarap ng consolations ng Philippians 1:28. Huwag daw tayo matakot sa sino man, anumang klase ng mga sufferings na yan, sapagkat yung sufferings titigil yan, pero tayo ay maliligtas. Amen? Tayo ay ligtas. When Christian suffers because he is a Christian, this is a token that he really is a Christian. Paano daw malalaman kung ikay Kristiyano? Ang sabi, malalaman mong Kristiyano ka if you are suffering as a Christian. Amen? If we are experiencing no suffering, we need to search our hearts to see whether we are really witnessing Christians. Baka tayo hindi tunay na Kristiyano. Let us look at Matthew 5:10-12. Blessed are those who are persecuted. Ngayon, hindi basta persecution. Ang daming mga tao persecuted sa pagiging chismosa. Ang daming mga tao persecuted sa pagiging masama ugali. Ang daming tao persecuted sa pagiging madamot. Ang daming tao persecuted dahil sa pagiging hindi mabuting kaibigan, hindi mabuting kapitbahay, hindi mabuting tao. Hindi yun ang blessed. Hindi ka blessed pag ganun. Ang sabi po ng Matthew 5:10, blessed are those who are persecuted because of what? Of righteousness. Yung persecuted ka dahil gumagawa ka ng mabuti. Persecuted ka dahil nagsasabi ka ng totoo. Persecuted ka dahil hindi ka nagtatamad-tamaran sa trabaho. Persecuted ka dahil gumagawa ka ng matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you. Iniinsulto ka dahil sa pagiging masama ugali mo. Hindi ka blessed nun. Iniinsulto ka dahil ikaw ay mukhang pera. Hindi ka blessed nun. Iniinsulto ka dahil ikaw ay tamad. Hindi ka blessed nun. Ang sabi diyan na blessed, no, kapag ikay iniinsulto, pine-persecute falsely. Amen? Kapag iniinsulto ka, pine-persecute ka, at pinagsasabihan ng lahat ng masama because of Christ. That is the determining reason. If you are being persecuted, if you are being insulted, and being said of all kinds of evil because of Christ, then you are blessed. Pero kung pinagsasabihan ka ng masama, sinasabihan ka ng hindi matuwid, iniinsulto at pine-persecute dahil masama ugali mo, tama lang. Hindi ka blessed pag ganun. You are just harvesting and reaping what you sow. Pero tayo bilang mga believers, sa kabila nung matuwid tayo, hindi tayo sinungaling, namumuhay tayo sa ayon sa panuntunan ng Diyos, mape-persecute ka pa, blessed ka. Sa kabila nung sa trabaho, masipag ka, ginagawa mo lang yung trabaho, nagsusumikap ka sa trabaho, tapos sasabihin ng mga tao, sip-sip ka, hindi mo na yun suliranin, blessed ka nun. Amen? At ang sabi diyan, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Pinakamalungkot na klase ng patotoo ng mga Kristiyano ay ang palaging pag-iwas sa mga suffering, mapagbigyan lang ang tao. Amen? Tandaan ninyo, pinakawalang kwentang buhay ang pakitang tao. Ang buhay na totoo at bilang Kristiyano ay ang pakitang Diyos. Na anuman ang ginagawa mo yon bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. At kung mape-persecute ka sa pagsunod sa Panginoon, blessed are you. Amen? Ano pa?
Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Nabanggit ko na po yan kanina. John 16:33, ano sabi ng Panginoon? I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. And this is specifically given to the believers. Sa mga mananampalataya sa mundong ito, you will be in trouble. You will be in trouble sa paninindigan sa katotohanan. Pag nagpapahayag ka ng totoo, kamumuhian ka ng mundo. Kapag nagsasalita ka laban sa imoralidad, sasabihin sa iyo, plastic ka. Kapag naninindigan ka sa tama, sasabihin, racist ka. Dahil ang mundong ito ay mundo ng pakikipagkompromiso. Kapag nangangaral ka ng mga kabaklaan, hindi ka matuwid na pastor. Pag nangangaral ka ng mga kasalanan, hindi ka matuwid na pastor. Kasi ang gusto nila, yung pastor na nangungunsinti ng lahat ng kasalanan. Kaya kung pastor ka na may paninindigan, you will be in trouble. At hindi lang yon, you will be canceled. Ika-cancel ka, ibablock ka, hindi ka pakikinggan, at magpapalibot liham na sasabihing, huwag nyo nang panoorin si Pastor Ruel. Maguguluhan lang kayo pag kayo ay nakinig sa kanya. Totoo po yan mga kapatid. Tama po yung sinabi nila. Kapag ikaw ay sanay sa mga turong walang katuturan, pag nakinig ka sa akin, maguguluhan ka. At kung sa oras na ito, naguguluhan ka, manatili ka lang mga kapatid, balikan mo yung mga dati kong teaching at makakaunawa ka kung tunay kang mananampalataya. Yun po ang totoo. Ano pa? 1 Peter 4:16. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Yan po ang sabi ni Pedro. So, yan po yung mga talata. Read through the book, especially the book of Acts, and you will notice the suffering which came to the early believers. Let us look at some. Si Peter and John. Mababasa natin yan. Acts 4:3. They seized Peter and John because it was evening. They put them in jail until the next day. Si Paul, Acts 14:19. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Si Pablo yan. Si Esteban. Si Pablo, almost dead. Si Esteban, patay talaga. Dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Doon po sa Acts 14:19, kung ano yung ginawa ni Pablo na dating Saulo kay Esteban, ginawa rin sa kanya ng parehong taong kakampin niya before. Look at that. Nung pinatay si Esteban, binanggit na si Pablo ay nandun. Witness si Paul, inilatag pa yung kanyang balabal sa paanan, no? The witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Sa paanan ni Pablo. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. And the same suffering Stephen experienced, pinaranas din kay Pablo
sa Acts 14:19. Si James, Acts 12:1 and 2, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. Ayan. Kaya mga kapatid, if we are Christians, we must expect to suffer simply because of our attachment to the Lord Jesus. Amen? Kung ikay attached, connected kay Jesus, inevitable, you will be persecuted. The more determined we are to be out and out followers of Christ, the more we must be prepared to suffer for Him. Amen? So makikita po natin, Christians have to suffer because they are Christians. Second, this suffering is a gift. Philippians 1:29 literally reads, "For it has been granted." Sa ibang translation, "For you have had the privilege granted you not only to believe, but also to suffer." Here is something which will transform suffering. Sabi po sa Philippians 2:5 and 9, "In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name." The suffering is a gift, just like the suffering of the Lord Jesus Christ. It serves as a gift of God for us. Here is something that should transform the suffering. Kaya ministry ang suffering, mga kapatid. Kasi ito'y kaloob sa bawat isang mananampalataya. And let us note the word gave in verse 9. The same word is translated in Philippians 1:29. It has been granted. Jesus gave His life. He made Himself nothing. He humbled Himself. Amen. When God the Father wanted to bestow the highest possible honor upon His Son, He gave Him the name. When He wants to bestow upon His children the highest possible honor, He gives them the privilege of suffering. Amen. Dapat po natin itong maintindihan. And number 3, basahin po muna natin ito. Acts chapter 5:39-41. "But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourself fighting against God." His speech persuaded them. They called the apostle in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. The apostles left the Sanhedrin, rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. For the name. Mga kapatid, ito yung binabanggit ko kanina eh. Bilang mga Kristiyano, when He wants to bestow upon His children the highest honor, He will give the privilege to suffer for His sake. Tingnan niyo po rito. Sa kasaysayang ito, hinuli ang mga alagad. May nagsabi, kung ito'y sa Diyos, hindi natin ito mapipigil. You will only find yourselves fighting against God. So yung speech persuaded them, they called the apostles, pinagpapalo nila ang mga apostol, and they ordered them not to speak. Huwag nyo nang ipangaral ang salita ni Kristo.
The apostles left the Sanhedrin dahil pinayagan silang umalis. Ang sabi diyan, rejoicing. They rejoice na sila yung umalis. Ang tanong, nag-rejoice ba sila dahil pinalaya sila? Hindi. Malinaw ang dahilan kung bakit sila nagre-rejoice. Nagre-rejoice sila dahil pinatunayan ng kanilang suffering ang kanilang pagiging Kristiyano. Rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Ano yung for the name? The name believers or Christians. Amen? Are we counted worthy of the name? Karapat-dapat ba nating taglayin yung pangalang Kristiyano or believers? Kung karapat-dapat tayo, tandaan ninyo, kasunod nun ay suffering because of the name. Again, kung ikaw ay nagsasuffer because of bad attitude, hindi yun ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin, suffering because of Him. Because of Christ. Now, number 3, why is it such an honor to suffer as a Christian? Bakit honor ang mag-suffer bilang Kristiyano? Sabi ng Philippians 1:29, For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him. We suffer for Him, sabi ng 1 Peter 4:12-16. Ano sabi diyan? Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Sa talatang yan, we see the secret of the believer's endurance. And it is for His sake. Amen? Now, what is God's purpose in all of this? Dito po natin tapusin ang ating pag-aaral. Anong layunin ng sufferings sa believers? Anong layunin ng pagdurusa ng mananampalataya? He loves us so much and therefore, He must have some loving and wise purpose in allowing or permitting us to suffer. Merong 5-fold reasons or 5-fold purpose. Number 1, in order to test our faith. Deuteronomy 8:1 or rather 8:2, ang sabi diyan, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Pinayagan ng Diyos na ang bansang Israel mag-wander for 40 years. Anong purpose? To humble and test you in order to know what is in your heart, whether or not you would keep His commands. Alam niyo, may series akong ginagawa ngayon about the 10 Commandments. Saka ko na i-share sa TNP kapag na-share ko na sa mga kapatiran sa Winnipeg. Kasi ginagawa ko po itong series ngayon sa aming doctrinal class. Pag natapos, iisa-isahin ko rin po dito sa inyo yan. So napakahalaga po ng pag-unawa at maayos na pag-unawa sa 10 Commandments. Kasi may tinutupad yun. At take note, kanino ba ibinigay ang 10 Commandments? Para ba to sa lahat ng tao? O pag-isipan nyo po. So it was given to the Israelites. Anong purpose? Whether or not you would keep it. And because they don't keep it, God, ano sinabi ng Diyos? You will suffer. You will wander for 40 years to humble and test you. So they suffered in the wilderness for 40 long years in order to test their faith. 1 Peter 1:7, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold,
which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. They have come so that the proven genuineness of your faith. Kailan ba nasusubok daw ang ginto kung puro? Kapag pinadaan sa apoy. Ganon din naman, ang genuineness of the faith of the believer will be found genuine kung dadaan sa suffering. God permits us to suffer to see if our faith is genuine and to strengthen our faith. Amen? Number 2, in order to mold our character. Romans chapter 5, 3-5. Not only so, but we also glory in our sufferings. Why we glory in our sufferings? Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. The purpose of suffering? To mold our character. Amen? Pangatlo, in order to further the gospel. Philippians 1:12. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Minsan pinapahintulutan ng Diyos ang pagdurusa para ano? Para yung ebanghelyo ay mas maipangaral. Naalala niyo po ba nangyari kay Jonas? Si Jonas papunta sa Ninive. Yun ang destinasyon. Yun ang utos. Pero pumunta sa Tarsis. So ano nangyari sa kanya? So doon pa lang sa pagsakay ng bangka papuntang Tarsis, nagbagyo. So dahil sa bagyo, yung mga tripulante, na-discovering siya ang dahilan, itinapon sa dagat. Look at the sufferings of Jonah. Sa dagat, nilulun ng isda. 3 araw sa ilalim ng dagat. Hanggang sa iluwa, sa lugar kung saan siya dapat dalahin ng Diyos. May tinutupad yung mga sufferings natin. And even the Apostle Paul, yung desire ni Paul na makarating saan? Sa Rome. Pero hindi niya magawang makarating sa Rome. Pero na-persecute siya, nabilanggo, nakakulong, kailangan niyang humarap sa Roma, sa emperador. Kaya siya ipinadala sa Roma. Nalibre pa ang ticket papunta sa lugar kung saan dapat dalahin ang ebanghelyo. Kung nasaan ka ngayon, kung may pagdurusa man ngayon, pastor, lalo na yung pastor na kausap ko kahapon, total nandyan ka na, nilagay ka ng Panginoon dyan, kung may suffering man dyan, maybe it is for the advancement of His gospel. Tinutupad ng Diyos yan. At pang-apat, number 4, in order to encourage the saints. Alam niyo po ba mga kapatid na ang mga pagdurusa natin encouragement para sa iba? Philippians 1:14, and because of my change, most of my brothers and sisters have become confident in the Lord. Kaya kung may pagdurusa ka man ngayon, maaaring sickness, maaaring financial difficulties, maaaring suliranin sa iyong asawa, sa iyong anak, kung ano man ang suliranin mo, pinararanas ng Diyos yan para maging kalakasan mo pagkatapos at kalakasan din ng iba sa pamamagitan ng iyong patotoo. Without us thinking about it, binibigyan tayo ng Diyos ng kasaysayan na isinusulat sa ating mga buhay, na ang karanasang iyan ay magagamit pangpapalakas para sa iba. Amen? And number 5 and the last, in order to make us homesick for heaven.
Di po ba minsan naranasan niyo na po ba yung sobrang pagdurusa na gusto niyo nang lumisan? Na yung sobrang bigat ng inyong pinagdadaanan na ang gusto niyo na lang pumunta na kay Lord. Amen? Tandaan po ninyo, pag lahat ng bagay sa mundong ito masarap, maginhawa at maligaya, ayaw mong umalis dito. Pero minsan pinaparanas ng Diyos yung suffering. Gaya ng sinabi ni Paul, ako ay napapagitnaan ng dalawang choices. Ang kagustuhang pumunta na kay Lord at doon ako sa Kanya, o ang manatili pa dito sa inyo. Pero tandaan ninyo mga kapatid, hindi naman tayo ang magpapasya nun. Ang Diyos ang magpapasya ng bagay na yun. At habang naandito tayo, lahat ng karanasan ay pinapahintulutan bilang pagtuturo, at kung dadalahin man tayo ng Diyos sa mga sufferings ng buhay, nais lang niya na wag nating masyadong mahalin ang mundong ito at ma-homesick tayo sa ating tunay na tahanan. Ano sabi ni Pablo? For me to live is Christ and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean faithful labor for me. Kung patuloy akong mabubuhay sa katawan, nako, patuloy na pagdurusa ito Bagamat fruitful. Yet, what shall I choose? Anong pipiliin ko? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. So kapag nahihirapan ka na dito, pinapaalala lang sa iyo ng Diyos na ma-homesick ka sa tunay mong tahanan. Kung may nararamdaman ka kapatid sa katawan, tandaan mo, papalitan ito ng katawang hindi nabubulok. Kung kukunin ng Diyos ang katawan, pagpapahingahin niya ang kaluluwa. Amen? May the Lord lead us as believers to think and speak not so much of the mystery of suffering, but let us continuously speak of the ministry of suffering. Binigyan tayo ng pribilehiyo, hindi lang manampalataya, kung hindi magdusa para sa Kanya. Amen? Magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa.